So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kayo ba naniniwala ba kayo na si Harry Roque uuwi na ng Pilipinas? Susuko na daw po siya kay sa administrasyon po na to. Well, I doubt kasi nga bakla po yun. Hindi po ako naniniwala doon. Ay da, with due respect sa mga bakla, ano lang yun. Figure of speech lang yun. Nag-sleep. So ngayon, tingnan nyo to Tingnan nyo to. So ngayon, ang drama ngayon ni Harry Roque, di ba? Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na uwi na siya ng Pilipinas kapag natapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung sinabi niya nung nakaraang buwan. Nakaraang linggo, nung nakaraang linggo. Yun nga lang mga kababayan, may bali-balita po ngayon sa loob po ng Dahig, no? Doon po sa hindi sa loob. May bali-balita po doon po sa Dahig na si Harry Roque po talaga itchapwera na po talaga. Itchapwera na po si Harry Roque sa Duterte camp. So, kumbaga, lumalabas na lang po dito mga kababayan, pinagsisiksikan na lang po talaga ni Harry Roque yung sarili niya para po maging relevant. Isipin nyo lang mga kababayan, no? Si Harry Roque ba relevant pa ba si Harry Roque? Di ba? Hindi na po relevant si Harry Roque. Kaya lang po nagiging relevant po yan kasi po, pinagsisiksikan niya po yung sarili niya doon po sa Dahig. Doon po sa mga Duterte. So ngayon, ang drama ni Harry Roque, di nyo naman ako pinapansin, uwi na lang ko ng Pilipinas. Nakapag-usapan natin yan So hello po kay Glory Namiki, maraming salamat po So sabi niya dito merong video na ba ata to? Okay. So video na pala ito. So tingnan niyo to panoorin niyo po ito. Sana ba? Ito. Yan. Nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong. At walang Teka lang Parang ang labo So paano lalabanan ni Harry Roque ang si President Bongbong Marcos kung siya po yung nakakulong dito sa Pilipinas? Ako mas naniniwala po kung mas makakalaban si Harry Roque pag nasa laya po siya at nakakapagsalita siya ng malaya. Kasi parang niloloko tayo ni Harry Roque. parang mo lalabanan niya, nakakulong ka na. Makukulong ka, paano mo lalabanan? O, di ba? Kung papaniwala nga kami dyan, Diyos ko na. Kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Makita nyo, parang may tampo no? Sabihin mo na yung totoo. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas kasi gusto ko makakita ng mga machong preso. Wala po ako malolipop dito sa Netherlands. Kunwari ka pa, Diyos ko, gusto mo lang lumuhod ulit, Diyos ko. Wala ako sa'yo. Pagdolo ko mo ako, Diyos ko. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Alam niyo kung sinong yung taong wala sa pag-iisip? Si Sara. Si Sara po yun, yung taong wala sa pag-iisip. Puta, gusto niya nga daw sunin yung tatay niya Gumagalaw dyan sa Pilipinas. Ayan. Ulitin natin. Ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. O, kita nyo, di ba? Parang may utang na love yung kayo mga DDS.
tumanaw kayo ng utang ng loob kay Harry Roque. Puta, salita siya ng salita, wala daw gumagalaw sa Pilipinas. Ay, nako. Oh. Sabi ko sa inyo mga kababayan si Harry Roque po talaga irrelevant na po yan. Irrelevant na po talaga siya. Ngayon, nagiging relevant na lang po yan, kakadikit niya po sa mga Duterte. Ngayon, ang problema ni Harry Roque, hindi po siya pinapansin na ngayon. Oh. Kanino nakadikit si Harry Roque ngayon? Kay Maharlika. Oh, isa rin walang kwentang tao. Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, Pero mas malaking krimen yung mag-human trafficking ka at sangkot ka pa sa droga sa Pogo. Yun ang malaking krimen, Harry Roque. Kismoso talaga tong hayop na to, no? Kalalaking tao, napaka-kismoso nito. presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila ay pumasok tayo. Gago pa na to no? Ngayon daw, pupunta daw po si PBBM sa Estados Unidos. Hindi daw po natin alam kung anong gagawin po natin presidente doon. So, anong gusto mo? yung mga kasi merong mga pag-uusap po si Trump at si PBBM na dapat hindi po i-public, especially kung ito po ay na base po sa security matters, national security matters. So, ang gusto ngayon ni Harry Roque, dapat alam namin yung ginagawa ni PBBM doon. Well, ang alam lang natin doon, pag-uusapan po yung tungkol sa taripa na 20%, pag-uusapan po yung mga Pilipino po posibleng pauwiin po dahil nga po nagigipit nga po si Trump doon sa Amerika. So, at saka bukod din po sa negosyo. Ayun ang alam po natin. Pero besides doon, ano bang gusto mo, Harry Roque, na malaman pa natin kung ano ba yung plano ni Trump at saka ng president ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ayun ba? Ang problema kasi putang ina, Harry Roque ka, gawa ng chismis. Tingnan ninyo alam niyo yung chismis ni Harry Roque nung nakaraan? Sabi niya ni Harry Roque nung nakaraan na ay si Bangag na natrap na kay Trump kasi daw po sangkot daw po itong si Lisa Marcos sa pagpatay nga daw po doon kay Tantongko. So magagamit daw po yung nangyari kay Tantongko para daw po mapasang-ayon na lang si PBBM kung anong gusto ni Trump. Parang ang gusto sabihin ni Harry Roque na sundin mo kami. Kung hindi, ilalabas namin yung totoong nangyari kay Trump, ay kay Tantongko tsaka sa asawa mo. Parang bina-blackmail. Ayun ang narrative ni Harry Roque. Na in the first place po, nagsalita na po yung kampo po ni Tantongko na hindi po talaga kasama si First Lady Lisa Marcos dun po sa hotel. Ano yung problema sa'yo, Harry Roque, no? Chismoso ka. Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. O, sus ko ka. O, continue. Ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. O, di ba? Gago rin pa. So, ngayon mga babayan, no? Pero by the way, no? Kung titinan po natin yung statement po ni Harry Roque, mukhang may tampo na rin po siya sa mga Duterte. Kasi, idol, agi si Roque. Agi ka man gali, Harry Roque. So ngayon, no, tandaan natin mga babayan, no, tingnan nyo kasi in the first place mga ka-streetways, no, kung meron man nakakaalam po ng kaso po ni Digong, si Harry Roque po yun. Pero ang isa po sa mga nakapagtaka dito, no, ngayon kung pupuntahan po natin yung listahan po, no, ng ICC, no, list of counsel before the ICC. So ito po yung listahan ng mga accredited na mga abogado po sa ICC. Andyan. Oh. So, yan merong taga Nigeria, may mga taga Tunisia, may taga UK. So ngayon, makikita ngayon natin dito, no? Yan Roque. Saan ba yun? Roque. Ito yan Yan Kita niyo ba yung unang-una?
Yan yung unang-una, no? Yan yung unang-una. Oh. Roque, Herminio, Larry L. Binabae, Philippines. O, yan. So, ano bang gusto kong ipakita dito, mga kababayan? Kung meron man nakakaalam po talaga ng totoong kaso po ni Digong sa Pilipinas, no? Si Harry Roque po yun. Kasi in the first place, si Harry Roque po, spokesperson po ni Digong yan. Pangalawa, si Harry Roque din po ay abogado din po ng ICC. Herminio siya. Ano, ano ba nakakatawa si Herminio? Herminia ba? Herminia? Hindi ba? Hindi kasi ang point natin dito, no, umaasa po talaga si Harry Roque na mapapasama po siya sa legal counsel po ni Digong. Kasi in the first place, alam na alam po at gamay na gamay po ni Harry Roque yung nangyari sa Pilipinas. Ganun yun eh. Di ba? Sino ba ang kukunin mong abogado? Siyempre, yung abogado na alam yung ginawa mo talaga. Siyempre, para siyempre, mas gamay niya kung paano kayo pagtatanggol. Di ba? Tandaan po natin sa Harry Roque po, naging party po siya ng gabinete ni Digong. Naging nakapagsalita pa ni Digong. So si Harry Roque po talaga, yung magandang maging judge, maging abogado ni Digong sa ICC. Di ba? At least you get my point. Hernia, los-los. Hermenia. Kayo talaga, nako. So ngayon, ang nakakatawa dito, o nga pala, si Harry Roque din po pala ay accredited na abogado ng ICC. So pwede niyo siyang gawing pwede siyang kuning legal counsel nga po ng mga Duterte. Yun nga lang ang nangyari, mga kababayan, ang nangyari ito. Harry Roque not part of Duterte's defense team at ICC. Sabi ni Sara. O, di ba sabi dito, no? Oh. Sabi ni Sara, no, so far, hindi siya kasama sa legal team. Di ba? This is because the basis of his stay here in Netherlands has not yet been established and we don't want complications. We want him to focus on his asylum and we want our lawyers to focus on the case. Di ba? Vice President Sara Duterte said. O, di ba? So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, no, sabi nga po ni Sara, no, na kahit na abogado ka ng ICC, kahit na alam mo yung nangyari sa drug war, hindi ka naman kukunin ang abogado ni Digong sa ICC. Kasi nga, may problema ka pa eh. Ayusin mo muna. O diba, so, actually, mga kababayan, no, ito, no, wala naman po kasing ibang dapat sisihin po si Harry Roque kung bakit po nakaganyan yung buhay niya ngayon, kundi sarili niya lang din po. In the first place, mga kababayan, no, hindi po talaga masagot ni Harry Roque yung tanong kung bakit yumaman siya nung panahon nga po ng Pogo. At yung mga dokumento po hiningi po sa kanya ng Quadcom, bakit hindi niya po maibigay? So, di ba, sinasangkot mo yung sarili mo sa Pogo dati, wala ka ibang dapat sisihin dito. Sarili mo lang din. Hindi si Presidente Bongbong Marcos. Di ba? And by the way, no, tinan nyo to ha. Ito ba gawain ba ng abogado to? Yung ganito. Wala lang, kasi wala na, parang ano na lang si Harry Roque, no? Parang wala lang, mema na lang siya. Tinan nyo to, oh. Yan, no, yun, no, ito yun, no, ito yung sayaw niya, oh. Ayaw pa. O, diba? Wala lang. Abogado ng ICC, ganyan ginagawa. Ano nakuha mo dyan? Nagmukha ka lang tanga. Bangag. Ngiwi. Oh. Diba? Diba? Bakla. Oh, dapat ganun dapat yung sayaw mo. Diba? Bakla. Chupa. Chupa. Taba. Wala, di ba? Parang ano lang eh. Hindi ethical bilang isang abogado itong ginagawa. Bakla. Harry Roque! Very good!
Wala, bakla! Ina mo kang bakla ka. Umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo, buha ka ng ina ka. Gago eh, no? Hindi kasi bastusan din naman pala yung gusto niya, no? Bangag. Umuwi ka ng Pilipinas. Gawin mo yung sinasabi mo. Uuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Sabi mo kanina, di ba? Gawin mo yun. Patunayan mong lalaki ka, buha ka ng ina ka. Walang yan to, no? Speaker Chupapi si Raketa. So ngayon mga kababayan, so kayo ba, naniniwala ba kayo? Hindi kasi unethical yun eh. Puta, abogado ka. Human rights lawyer ka. Di ba? Abogado ka ng ICC. Tapos nakita ka namin kasama mo si Hitad. Di ba? Bangag. Ngiwi. Ano? Babaw nyo, men. Di ba? Ano ko ba? Well, kasi kayo, kung babatikusin nyo yung presidente, ako gusto ko yun. Batikusin nyo yung presidente. Yun nga lang kasi kada batikusin nyo, puro fake news. Nasasagot namin. Di ba? Paano nyo kami makukumbinse na tama yung pinaglalaban ninyo kung lahat ng binabato ninyo sa presidente, puro fake news? Di ba? Batikusin nyo ng tama. Batikusin nyo yung kapag nakita namin, ay putang ina, no? Tanga-tanga pala ako, sumuporta ako kay Marcos. Dapat ganun. Ang ginagawa nyo kasi fake news after fake news, di ba? Makakalat ng fake news. Kapag nasagot na yung fake news, tatalon lang sa iba, fake news ulit. Oh. So, pinutol ko ng audio para okay. Hindi, baka sa microphone kayo, pag lumalayo yung bunganga ko. So yun mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa katangahan nga po ni Harry Roque? Kayo ba naniniwala po ba kayo? Takero, fully slag. Kayo ba naniniwala ba kayo na si Harry Roque uuwi ng Pilipinas? O baka binubullshit lang po tayo nito? Diba yun? So yun, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo. Sana mamaya, mga 1:00 or 2:00. Maghanap tayo ng topic, no? Okay, thank you. Maraming salamat po sa mga nag-like na. 1,400 po yung likes natin. So, thank you po, no? Kay Ai Chang, kay Bulaklak Kabiling, kay Linda De La Vega, kay Bobet Tamayo, kay Lynn Mariano, maraming salamat. Kay Evangeline Borgonio, thank you po, no? Kay Maria Teresa Bucala, kay Ma'am Trixie Villa, maraming salamat. Okay, kay Lynn Mariano, no? Yan so ano lang, please add me in my personal Facebook account. Hindi ako pag kayo nag-message kayo sa akin, sinasagot ko po talaga yan. Sinasagot ko talaga yan. Pero huwag kayong kasi may tumatawag sa akin. Hindi ko po siya sinasagot kasi nahiya po ako pag hindi ko kilala. Kasi para sa akin parang ang awkward kasi, no? Sasagutin ko, hindi ko kilala. Message muna tayo. Yan so thank you mga babae, no? Kay Gloria Marquez, maraming salamat. Kay BMB Lucy Sia, no? Pakamusta mo ako kay Niolo, kay Lara Craft, kay Evangeline Borgonio. So thank you mga kababayan, no? So kita na lang ulit tayo. Sana mamaya. Okay, kay Ai Chang, maraming salamat. Puting As, thank you po. And by the way, bago ulit tayo magtapos, happy birthday nga pala kay Ballpoint Man at saka Mike Cervera Watch. Hindi, maganda to. Mike Cervera Watch. 2,999 only. So thank you mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, no? Salamat.